bang kumita para sa iyong pamilya? Naghahanap ka ba ng mga paraan para matupad ang iyong mga pangarap? Ito ang solusyon. Magnegosyo ka at yak na sa hirap, ikaw ay makakaahon. Aba, pwede naman palang hindi nabalata ng mga patatas. Hindi lang siya nang mabubusog, pati na ang bulsa. Ito ang negosyong malakas dahil sa patatas. Sarap po, cheesy. Lasang-lasa yung bacon. Hindi siya yung lasa mashed potato. Overloaded din po siya sa toppings. Hindi lang ako nagtataka kung bakit talaga kayo dadayuhin. Talagang nakaka 6 digits kada buwan. Kasi talagang matatakam ka naman pala. Magkano naging puhunan niyo dito? 500 lang po. Ang susunod po is 1.5. 10 patatas lang po yung una namin. Nag-post po kami sa Facebook, may mga bumili na. Para sa naghahanap ng options. Marami yan sa hataw na Chinese ihaw-ihaw. Meron iba't ibang klase ng seafood at, oh my, gulay! Alam mo, hindi nakaka-guilting kainin kasi nga healthy naman yun. Masarap talaga yung secret sauce mo. Nakaka 700 to 1,000 stick a day kami. Lalo na pag weekend. At least nakaka 6 digit naman kami so far every month. Nabigyan ka na ba ng regalong alahas? Paano pa kung ang nagbigay sa'yo? Siya pa mismo ang gumawa ng alahas. Alahero for a day. Masaya pag group activities or with your jowa. So, sobra kong mag-enjoy. Nag-quit na ako sa day job ko. Full-time ko na pong pino-pursue itong career na po. In a week, mga 30 to 50. In a month, almost 200 students kami. Nakaka 6 digits naman kami. Naku naman, ang dami na naman patatas na babalatan. Hirap na ako. Hindi tuloy ako makakapaglaro. Dami babalatan ng patatas. Miss Minkin! Ay, naku. Nakakaisa pa lang ako. Pagod na ako. Aba, pwede naman palang hindi nabalata ng mga patatas. Dahil sa putahing ito, isinasama sa pagluluto ang mismong balat na pwede rin kainin. Hindi lang siya nang mabubusog, pati na ang bulsa dahil sa dala nitong kita. Ito ang negosyong malakas dahil sa patatas. Sa Pasay City, isang food stand ang dinudumog at pinipilahan. Negosyo ito ng magpinsan at mga estudyanteng sina Ian at Job. Hello! Ito sila yung mga may-ari ng patatas, si Ian at saka si Job. Bakit ito naisipan yung business? Nahilig ba kayo sa patatas? Pareho? Opo, mahilig po kami sa patatas. Nakita rin po namin to sa social media, sa TikTok, kay Spadman tsaka kay Spad Bros po. Sila po yung original galing UK. Jacket potato ang tawag sa putahing ito mula United Kingdom. Gawa ito sa baked potato o patatas na may iba't ibang toppings. Tinawag itong jacket potato dahil inihahanda ito ng may balat pa. Mainam daw sa kalusugan ang balat ng patatas dahil sa taglay nitong fiber, potassium at mga antioxidant. So magkano naging puhunan niyo dito? Nung una po is 500 lang po. Tapos po nung susunod po is 1.5 lang. Kasi po 10 patatas lang po yung una namin. Tinesting Saan na. Yung niyo first una? day Sa po. bahay niyo lang muna. Opo, Ganun. Tapos bahay sino lang. bumili? Tapos, Nag-post po kami sa Facebook page ng community po namin. Tinry po namin magbenta doon at may mga bumili na. Talagang galing naman. Ang negosyong sinimulan lang sa bahay, kumikita na raw ng 6 digits kada buwan. Naglakas loob din sina Ian at Job na pasukin ng pagnenegosyo kahit hindi ito in line sa kanilang kurso. Third year college na si Ian sa kursong Aeronautical and Information Technology. Si Job naman, second year college na sa kursong Aviation and Security Management. Ngayon na nag-aaral kayo, siyempre, hati oras nyo, gaano kayo ka-hands-on kahit kayo ay nag-aaral? 3 times a week na lang po ngayon kasi po busy po talaga sa studies eh. So, nagbibigay na lang kayo instruction. Opo, ganun po. Tsaka po, pag may free time po talaga, nandito po talaga. Marketing strategy nila ang kanilang social media presence. Viral daw ang kanilang mga video kung saan makikita ang kanilang daily grind sa negosyo. Mas active po talaga ang mga Pilipino pagdating sa social media. Halos lahat po ng content, basta po may interaction from person to person is ko-consume po talaga ng madla. And then, syempre, sasamahan nyo po ng quality ng product. Ang mga nalinisang patatas,
ibinabalot nila sa foil para kapag niluto sa oven, hindi raw masunog ang balat. Isang oras ang hihintayin para makuha ang tamang luto at texture ng patatas. Bubuksan natin. So, ito luto na talaga. Okay. Para pag kinain, kukunin na lang. Sabagay, ang lambot naman no? Lalagyan din ito ng butter, saka titimplahan ng paminta at asin. At dahil cheese overload ang kanilang patatas, hindi pwedeng mawala ang cheese. Kaya naman pala, hindi lang nagtataka kung bakit talaga kayo dadayuhin at talaga makaka 6 digits kada buwan kasi ang bang kanilang chili con carne ba to? Pwede ulam to, no? Ganon. Ang bango. Parang talaga matatakam ka naman pala. Ang large serving na ito, 135 pesos lang. Bukod sa kanilang ultimate chili cheese con carne, may dalawa pa silang bestseller para sa Cheesy Potato Heaven. Gagamit ng 1.5 patatas. Bahagya rin itong imamash o dudurugin. Lalagyan ng butter, salt, and pepper. Saka ang grated cheese at ang kanilang cheese sauce. At budbura ng crispy bacon. Para naman sa garlic bacon bomb, imbes na cheese sauce, garlic sauce ang ilalagay. Pero masarap. Aromatic. Ang sagana sa lasa itong kanilang chili con carne. Parang gusto mo bang order ng isang rice? Kasi pwede siya pang ulam. Next, ang Cheesy Potato Heaven. Ang daming cheese. Sige na, lagyan natin lahat ng ano. Ang sarap. Nakakakilig. Ito naman ang garlic with bacon. Sarap. Sulit na sulit talaga yung ano niya. Parang napaka-reasonable ng price dahil sa lasa naman at sa laki ng serving. Kahit maliit lang ang kanilang pwesto, dinarayo raw sila. Iba-iba po, may mga tiga-Taytay pa po, may mga tiga Las Piñas. Meron din po nagpapadala pa Batangas pa po. Sarap po. Sobrang cheesy. Tapos lasang-lasa yung bacon. Tapos malambot yung patatas. Masarap naman. Hindi siya yung lasa mashed potato. Yung texture po niya sobrang solid po. Then overloaded din po siya sa toppings. Mahirap pagsabayin ng pag-aaral at pagnegosyo, pero may mahalagang aral silang natutunan. Kahit po pagod ka, huwag ka nasusuko. Pwede ka magpahinga pero huwag kang titigil. Tuloy-tuloy lang. Pwede po natin pagsabayin yung pag-aaral at pagnenegosyo. Walang pinipiling edad ang pagninegosyo, pero mahirap din kung isasabay sa pag-aaral. Pero sa tamang diskarte, hindi malayo ang pag-asenso dahil sa patatas. Share ko lang para sa ihaw-ihaw lovers dyan. Bukod sa nakasanayan nating isaw, dugo at barbecue, alam niyo bang may iba pang option sa ihaw-ihaw? Makakailang stick kayo kung ang pagpipilian, hindi na lang lamang loob at karne. Meron ding iba't ibang klase ng seafood at, oh my, gulay! Pechay ba to? Opo, ihaw din po. Ay, naiihaw din to? Opo. Talaga ba? Naiihaw pala to. Kahit ano raw ang trip na ituhog at ihawin, pwede yan sa Chinese version ng street food na ihaw-ihaw. Alam mo, hindi nakakagilting kainin kasi nga healthy naman yung mga inihaw niya dito. Kaya para sa naghahanap ng options, marami yan sa hataw na Chinese ihaw-ihaw. Kung ang Pilipinas may ihaw-ihaw, ang China may xiaokao. Salitang Chino na ang ibig sabihin barbecue. Ang nagdala ng Chinese ihaw-ihaw dito sa Banawe Street sa Quezon City, ang Filipino-Chinese na si Wilson. Ang Chinese barbecue ay street food din sa China. Sikat siya sa China kahit saan ka pumunta, merong xiaokao. Kumpara sa barbecue natin sa xiaokao, mas marami raw inilalagay na spices, kaya ang lasa legit na maanghang. Pero para maging swak pa rin sa panlasang Pinoy, binawasan ni Wilson ang anghang at nilagyan ng kaunting tamis ang kanyang Chinese ihaw-ihaw. Sige nga Wilson, pasubok magtuhog at mag-ihaw. Ano ba yung pagkakaiba ng Chinese barbecue doon sa alam naming barbecue?
Yung Chinese barbecue is more on spicy and ma-herb siya. Sanay tayo sa sinabing barbecue, karne. Oo. So yung inyo, ang difference talaga is may gulay kayo. Una nating gagawin, beef enoki. So first po ma'am, ipatong nyo lang yung enoki Sa karne. gitna. Apo. Tapos kuha kayo ng stick. Stick. I-slide nyo pa ilalim ng karne. Karne. Tapos Karne talaga, sir. Karne. Kapag nakagawa na ng tatlo, tutuhugin na. i-press nyo lang po dito sa karne. Diinan, sa karne. Sa karne. Sa karne. Sa karne. Talagang letter mo, K mo. Talagang may pagkasosyal eh, no? Beef enoki at chived. Sunod naman ang peas sprout. Ibabalot sa karne ng baka ang peas sprout. Yan! Yan. Uy, Mas ba't maganda ang gawa taba nyo nun eh. sa'yo? Napasobra ng karne. Napasobra ka ng karne. Bakit pangit gawa mo? Kinakabahan po kasi ako. Mas galing pa gawa ko sa Oo iyo. nga po eh. Keep up naman, Wilson! Sabi sa akin, according, small, medium, large. Large Sa'yo, sa akin. puro large. XL. Ay, mas ako bibili, mas gusto ko yung gawa mo. Parang lugi yung bibili sa akin. Ang panghuling itutuhog, kuchay. Dito po sa dulo yung matigas na part. Ay, isa-isang ganun. Isa-isa. Tapos yun ang iihaw mo? Ba't mo pa iihaw? Di na yung lagaan na lang natin. Alam mo, trabaho nitong pinaggagawa mo. Tate, ako dinamay mo dito eh. Agagupitin natin. Kupitin nyo lang po yung Pinaka- dulo yung para matigas. pantay siya. Tapos walis na siya. Sumakses na tayo sa tuhugan. Pwede nang mag-ihaw. Ang inihaw, papahira ng kanilang signature sauce sa kabubudburan ng sandamakmak na seasonings. Ang dami nilalagay. Yes po, ganun po talaga. Tapos, flip na natin, ma'am. Lagyan ulit. Lagay ulit. Ah, matrabaho pala to. Kala mo naman kasimple-simple. Mas mabilis siya maluto, kailangan mabilis ka. Brush mo agad. Ah, bilisan natin. Dali, dali, dali. Dali, maluluto na. Ano, Wilson? Pwede na ba ako sumideline? Bukod sa nakasanayan nating isaw, dugo at barbecue, alam niyo bang may iba pang option sa ihaw-ihaw? Hindi na lang lamang loob at karne. Meron ding iba't ibang klase ng seafood at, oh my, gulay! Ang nagdala ng Chinese ihaw-ihaw dito sa Banawe Street sa Quezon City, ang Filipino-Chinese na si Wilson. May lahing Chinese pero dito na sa Pilipinas ipinanganak at lumaki si Wilson. Mga pinsan ko, mahilig kami mag-inuman dun sa Binondo. May xiaocow dun na maliit lang, tago. Tapos napansin ko na puro Chinese umorder, puro Chinese kumakain. Kaya naisip ko na bakit hindi ko i-try sa Filipino market. So dun pumasok sa isip ko na gumawa ng xiaocow seasoning. Nung una, xiaocow seasoning lang ang ibinebenta ni Wilson. Binenta ko siya sa online. But then, ang hirap i-market kasi walang may alam ano to eh. Ano ba yung xiaocow? Ano ba tong seasoning na to? Paano gamitin? So sabi ng girlfriend ko, i-market ko daw sa bazaar. So gumawa ko ng sauce, yung basting ng barbecue ko. So 3 months ko siya ginawa everyday. Sa mga bazaar, nagsimula na rin siya magbenta ng mismong Chinese barbecue. Hit or miss daw ang mga bazaar na napagbebentahan niya. May mga lugar na mabenta at meron din namang inalat. Sa bawat bazaar, kumikita lang daw siya noon ng nasa 6,000 hanggang 10,000 pesos. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanya ng bazaar sa Banawe. May lumapit sa akin na Chinese. Try ko daw, Chinese New Year, Banawe. Mag-bazaar, libre lang daw lahat. Tinanggap ko, libre, sayang. Tapos puro Filipino-Chinese pa nandito. 3 days ako sold out. No? Doon ko napansin na, oy, nandito yung market ko. Naniniwala si Wilson na nasa Banawe ang kanyang target market. Kaya lakas loob niyang sinubukan magtayo ng physical store roon. Dahil wala pa siyang sapat na pera, nangutang daw siya ng halos 700,000 pesos. First 3 months ko noon, talagang pagod ako kasi 5 lang kami noon. Ako yung taga-ihaw, ako rin nagsaserve, tapos ako rin namimili sa umaga. Tapos may taga-tuhog na ako noon para at least bawas na yung trabaho ko. Sobrang challenging siya kasi halos araw-araw wala akong tulog noon eh. Tapos hindi pa ako sanay mamalengke noon eh. Diba? Kasi maarte pa, na may mga tumatalsik na mga kung ano-ano, hindi talaga sanay. Parang ang ako lang, sige na, okay lang. Parang hanap buhay ko na to eh. Yung mindset ko na wala nang balikan, gagawin ko lahat para mag-click to. Give up ko yung career ko eh, di ba? Malaki din yung ginastos doon. So, panindigan ko talaga.
Bago naging negosyante, flight instructor noon si Wilson. Hindi naman daw siya nagsisisi sa naging desisyon na umalis sa pagiging empleyado. Ngayon, humahataw na ang kanyang negosyo. Nakaka 700 to 1,000 stick a day kami, lalo na pag weekend. Kung noon 6,000 lang kada bazaar ang kinikita niya, ang benta niya ngayon, At least nakaka 6 digit naman kami so far every month. Mas may oras, mas nakakagalaw ako, at saka nasa akin yung desisyon kung paano ko palalakihin yung income ko. matapos ako mapagod, syempre hindi pwedeng hindi ko matikman ang Chinese ihaw-ihaw. Unahin natin ang kuchay. Masang lasa yung cumin. At maanghang nga, ha? Maanghang nga. Sobra po. Hindi naman. Sakto lang po. Okay lang. Beef enoki. Beef sprout. Hindi siya maalat, hindi siya matabang, medyo may anghang lang, tama lang ang lasa. Tama lang. Hindi pa tapos, titikman ko rin ang bell pepper, cucumber, grilled talong, at okra. Alam mo, hindi nakaka-guilting kainin kasi nga, healthy naman yung mga inihaw niya dito. Masarap talaga yung secret sauce mo. Nagsisimula sa 30 pesos hanggang 170 pesos ang presyo kada stick ng mga ihaw-ihaw dito. Iba talaga yung lasa niya, yung pagka-marinate sa kanya, and even the seasoning, iba talaga yung lasa niya from others. Kakaiba kasi hindi siya yung typical na panglasa ng Pinoy na madalas masarsa, matamis. Dito, medyo sakto yung spice niya, yung blend ng spices. Sa mga gusto magnegosyo, hindi siya madali. Wala namang madali eh. Pero once na-overcome mo lahat ng problem dyan, sabi ko sa inyo, sobrang fulfilling. Hindi ba natin nakasanayan, pasok pa rin daw sa panlasang Pinoy ang Chinese ihaw-ihaw ni Wilson. Inalat man sa simula ang negosyo, huwag agad tatabangan at panghinaan ng loob. Basta maganda ang produkto at serbisyo, malalasap din ang tamis ng tagumpay. Nabigyan ka na ba ng regalong alahas? Haba ng hair? Paano pa kung ang nagbigay sa'yo, siya pa mismo ang gumawa ng alahas? Ikaw na talaga, te. Labor of love yarn. Sa workshop na ito sa Katipunan Avenue, pwedeng matutong gumawa ng singsing, hikaw, bracelet, pendant, pang personal na gamit o pang regalo sa loved ones. Alahero for a day! Looking for unique date, gimmick, or bonding idea para sa special someone, family o barkada? Sagot na kayo ng mag-asawang Chad at Ab. Ang negosyo nila, magturong gumawa ng alahas from scratch. Meron kaming mga everyday workshop. Makakagawa ka ng jewelry in 1.5 to 2 hours. Hindi siya complicated. Gusto natin ma-appreciate nung participant yung ano ba ang crafting ng jewelry, ng sarili mong jewelry. Ngayong araw, masusubok na naman ang pagiging crafty at artsy ko. Gagawa ako ng silver bangles bracelet. So, kasama natin si Chad. Tuturuan tayo sa paggawa ng Bangle ho. bangle made of... Sterling silver. Maganda makita natin paano paggawa nito. Okay, Chad, sige. Okay. Paano ba? Pa-personalize po natin. Wow, may pangalan. Siyempre, Akin, S. Oh, S. O, Yan. sige, S. Ang galing Yo, ko! galing nyo. Letter S, agad na nakuha ko. Yan. Sunod itong pukpukin sa kabilang bahagi para magkaroon naman ng texture. Madali lang pala to pag mainit ulo mo. Ayun nga ho, kapag galit po kayo, mas maganda ho ang ano. Nakikita ko na yung texture niya. Yes. Okay. Yun, Yes. very good, nice. Tapos, Tapos, ayusin ko lang. sabi ni Chad, Isa-straighten ko maganda lang ko. Pero, siya. Straighten lang po natin. Sunod na puputulin ng silver, depende sa sukat ng braso. ba't yun naisipan tong ganito? Alam niyo po, kami po ng misis ko, gusto po namin tumulong sana sa industriya. Kasi gusto namin mas spread po yung pagmamahal sa paggagawa ng alahas. Kasi yung industry po ng handmade jewelry, nawawala Nawawala na eh, no? Oo, nawawala Puro na. ano na siya eh, yung ano na ng machine.
Bata pa lang nahilig na si Ab sa paggawa ng alahas dahil dating alahero ang kanyang lolo at lola. 8 years old ako, titingnan niya yung mga bato. So ako natutuwa din ako, tapos paminsan bibigyan niya ako ng paisa-isa, tinatago ko. Kina rin ni Ab ang paggawa ng alahas kaya nag-aral pa siya ng jewelry designing sa Thailand. Pero nung pagbalik niya dito sa Pilipinas, kasi dahil lumalaki yung pamilya namin, na backseat, so naging sideline na lang yung paggagawa ng alahas. Pero nung 2018, ako naman ay nag-decide to take a break from the family business. Nag-usap kami, uy, gawin na nating full-fledged business yung pag-aalahas. Marami raw silang napansin sa traditional na jewelry making dito sa Pilipinas. Ang na-observe namin, mahirap gumawa ng jewelry using our outdated tools and equipment dito sa Pilipinas. Yung torch natin, yung pang-apoy, ay binobombahan pa. So, mas matagal gumawa ng alahas. Kaya sinasabi nila that yung industry ng jewelry declining, yes, kasi hindi na share yung knowledge. Siguro meron tayong thinking na that's my secret eh. So, which I think is what we wanted to change. Dahil wala nagtuturo ng jewelry making sa Pilipinas, naghanap si Chad ng course abroad. 2 taon niyang kinumpleto ang online apprenticeship sa Australia. Doon namin natutunan kung anong mga best and easiest methods para magturo at yung mga updated tools and supplies na in-apply namin dito sa pagtuturo namin. Going back sa paggawa ng bangles, sunod na pakikinisi ng mga dulo o kikikilin, saka lilihain. Nakakaaliw nga to, para ka naglilinis ng bahay. Ito, para ka nasa yung kawali. Papuputiin natin. Okay. Alright. Yan. Punta na tayo ngayon sa kitchen. Ang atin nung lulutuin ngayon pizza, flavored na basil. Hindi, gamit ko dito ay bricks. Mga brickstone to, oh. Painitan sa mahinang apoy ang silver plate para lumambot at maikorte. At papuputiin naman gamit ang mas malakas na apoy. Imagine niyan, magic! So dahil malambot siya, pwede mo siyang i-ano dyan. So huhulmaho natin siya dito. So ilalagay nyo lang yung strip nyo na sentro. Ganyan. And then hihilahin nyo lang. Pukpuk here, pukpuk there, pukpuk everywhere para mas magkahugis. Asan pa ako? Ito na. Ito, tama na to. Ayan. Yun! Wait, there's more para sa final touches. Kailangang kinisin o tinatawag na fine-tuning at isasalang sa washing machine for final polishing. Mayroon tayong Grand Lotto ngayon. So, ito na. Ito po ang gawa nyo. Ang ganda! Yes. Ito, ang ganda. Para siyang white gold. Ay, Gawa niyo po yan. Gawa ko to. At ang dali-dali lang palang matuto dito. Tapos maaaliw na kayo, tapos mahuhuk na kayo, and then matututo na kayo ng mga jewelry designing. Para sa mga gusto subukan ng jewelry making, nagsisimula sa 1,800 pesos ang rate sa everyday workshop. Kasama na lahat ng mga materials doon. Yung silver, pati yung stones. Bukod sa nakagawa ng alahas, marami pa raw na-achieve ang mga nakasubok na nito. Masaya pag group activity, so with a group of friends or with your jowa. It was a very fun experience in general. I had a lot of fun making rings because it was my first time customizing one for myself. Nagsimula po ako sa everyday workshop lang po nila. Gumawa po ako ng open ring. So sobra kong pag-enjoy dito sa paggagawa ng jewelry. Nag-quit na ako sa day job ko. At full-time ko na pong pino-pursue ang itong career na po. Hindi raw naging madali ang pagpapakilala ni Chad at Ab sa kanilang jewelry making business. Mahirap mag-penetrate dahil kakaiba or hindi siya pangkaraniwan. Can actually go both ways. Mahirap or something new kaya interesting siya. So we just made it more interesting by showing dun sa mga social media namin na ito yung ginagawa namin. Hanggang unti-unti na silang nakilala, kaya ang kita kumikinang na. In a week, mga 30 to 50. In a month, almost 200 students kami. Nakaka 6 digits naman kami. Bukod sa pag-asenso ng negosyo, tila mas tumaas daw ang value ng kanilang pagsasama. Mas na-in love kami to each other.
Totoo kasi you're working together. Mas naging mapasensya kasi ako. Because we always talk, parehas kami ng goal, parehas kami ng mission, parehas kami ng ano. Which is very important. Tulad ng alahas na mas tumataas ang value sa paglipas ng panahon, malaking bagay sa negosyo ang kredibilidad na mas tumataas at lumalalim habang tumatagal sa larangan. Kaya, bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!